mabilis itong nagbabago. Sa loob lamang ng ilang oras ngayong araw, ang Low Pressure Area 05 ay nag-upgrade ng kanyang chance ng pag-unlad mula medium ngayong umaga patungo sa high ngayong hapon. Ito ay isang dramatic na pagbabago na nagpapakita na ang sistema ay mabilis na nag-o-organize at nagiging mas threatening. At kasabay nito, ang southwesterly wind flow ay nagsisimula ng maramdaman sa maraming bahagi ng Mindanao at Palawan. Ang rainy season ay hindi na lang paparating. Ito ay narito na. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Lunes, ika-25 ng Mayo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga kritikal na bagong impormasyon na nagpapakita ng dramatic na pagbabago sa ating weather situation. Simulan natin sa pinakamahalagang at pinaka-urgenteng balita ngayong hapon. Simula alas 2 ng hapon ngayong araw, ang Low Pressure Area 05 ay nag-upgrade ng kanyang chance ng pag-unlad sa isang tropical depression mula medium ngayong umaga patungo sa high ngayong hapon. Ito ay isang napakamabilis na pag-upgrade. Sa loob lamang ng ilang oras, ang sistema ay umakyat ng 2 antas ng classification, mula dagi kahapon, medium ngayong umaga, at high ngayong hapon. Ang high chance designation ay isang critical na threshold. Nangangahulugan ito na ang environmental conditions sa paligid ng sistema ay highly supportive na ng tropical cyclone development. Ang mga meteorolohista ay nagbibigay ng mataas na posibilidad na ito ay magiging isang organized tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ito ay hindi na lang isang posibilidad. Ito ay isang mataas na probability. Kung ang sistema ay magiging isang tropical cyclone at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang Pag-asa ay gagamit ng lokal na pangalang domain. Ang lahat ng Pilipino ay dapat na maging handa para sa posibilidad na ito. Ngayon, mayroon kaming isa pang kritikal na bagong development na dapat ninyong malaman ngayong hapon. Ang southwesterly wind flow ay nagsisimula ng maramdaman sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito ay isang landmark na senyales. Ang southwesterly wind flow ay ang simula ng southwest monsoon o habagat sa ating bansa. Para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Palawan. Ang mga lugar na ito ay kasalukuyang nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwesterly wind flow. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa lahat ng mga lugar na ito. Ito ay isang napaka-importanteng development. Ang southwesterly wind flow ay nagpapakita na ang southwest monsoon ay nagsisimula na talaga. Ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng Mindanao at Palawan ay ang unang nakakaramdam ng bagong seasonal wind pattern na ito. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa trough ng day. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa mga lugar na ito. Para sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Quezon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat sa mga lugar na ito. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong hapon, may mga makabuluhang pagbabago na dapat ninyong malaman. Para sa Palawan, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa hilagang kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa hilagang kanluran patungo sa kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa Northern at Central Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa timog, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa hilagaang silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro.
Pansinin ang dramatic na pagbabago sa wind direction sa Palawan at Mindanao ngayong hapon. Mula sa hilagaang silangan at hilaga ng mga nakaraang araw, ang hangin ay nagbabago na patungo sa timog kanluran at kanluran. Ito ay isang malinaw na senyales ng southwest monsoon onset sa southern bahagi ng ating bansa. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 27.3 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 35.6 degrees Celsius na naitala ngayong alas 3 ng hapon. Ang temperatura ay nananatiling napakainit sa maraming bahagi ng bansa. Ang lahat ay pinapayuhang uminom ng maraming tubig, magsuot ng light-colored clothing, at umiwas sa direktang pagkakalantad sa araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 48% ngayong alas 10 ng umaga, at ang pinakamataas ay 84% ngayong alas 5 ng umaga. Ang mataas na morning humidity ay nagpapakita ng very moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa umaga at gabi. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:26 at lulubog ng alas 6:20. Ang buwan ay sisikat ng alas 2:13 ng hapon bukas at lulubog ng alas 1:42 ng madaling araw. Ang illumination ng buwan bukas ay 80%, nagpapakita na ang buwan ay malapit ng maging full moon. Ngayon, isang comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang tatlong pangunahing development ngayong hapon ay nagpapakita ng isang bagong kabanata sa ating weather story. Una, ang high chance ng pag-unlad ng GA05 ay nagpapakita na ang potensyal na Bagyo Domeng ay malapit ng maging katotohanan. Ikalawa, ang pagpasok ng southwesterly wind flow sa Zamboanga Peninsula, BARM, Sox-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental. At Palawan ay nagpapakita na ang southwest monsoon o habagat ay nagsisimula ng mag-assert ng kanyang presensya sa ating bansa. At ikatlo, ang patuloy na trough ng GI sa Mindanao ay nagdadala ng tuloy-tuloy na ulan at thunderstorms sa malawak na bahagi ng ating pangunahing isla. Ang kombinasyon ng mga development na ito ay nagpapahiwatig na ang ating bansa ay nasa threshold ng isang major seasonal transition. Ang dry season ay official na nagtatapos. Ang rainy season ay official na nagsisimula. Ang habagat ay paparating. At ang potensyal na Bagyo Domeng ay maaaring maging catalyst ng lahat ng pagbabagong ito. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ngayon na ang oras para sa full activation ng inyong seasonal preparedness mechanisms. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa mga weather developments ngayong hapon. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Ang monitoring ng GID05 at ng overall weather situation ay magpapatuloy sa buong gabi. Ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed.